padyak, tara na't sumama. Kalikasan, kalusugan, kalinga sa kapwa. Sa bawat padyak, tayo nagkakaisa. One team tayo, para sa masa, para sa masa. Padyak ng bayan para sa kalikasan. Lakas ng bawat tao, sama-sama sa daan. Tulong-tulong, kapit bisig, walang iwanan. Hato padyak para sa kinabukasan. Pedal to the left, pedal to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hato padyak para sa ating kalikasan. Hato padyak, one team tayo. Para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Daan sa kalusugan, tulay ng kalinga. Bawat padyak may puso't malasakit ang dala. Tulong sa kapwa, tulong sa mundo. Hataw padyak, tayo laging panalo. Laging panalo. Pero to the left, pero to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hataw padyak para sa ating kalikasan. Hataw padyak, one team tayo. Para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Isang padyak, isang bayan, may pagkakaisa. Para sa kapwa't kalikasan, walang mawawala. One team, one goal, let's all give our best. Hataw padyak, tayong lahat ang susunod na success. Hataw padyak, one team tayo. Para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. One team tayo, ating mundo'y iingatan. Padyak, tara na't sumama. Kalikasan, kalusugan, kalinga sa kapwa. Sa bawat padyak, tayo nagkakaisa. One team tayo, para sa masa, para sa masa. Padyak ng bayan para sa kalikasan. Lakas ng bawat tao, sama-sama sa daan. Tulong-tulong, kapit bisig, walang iwanan. Hato padyak para sa kinabukasan. Pedal to the left, pedal to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hato padyak para sa ating kalikasan. Hataw padyak, one team tayo. Para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Sa kalusugan, tulay ng kalinga. Bawat padyak may puso't malasakit ang dala. Tulong sa kapwa, tulong sa mundo. Hataw padyak, tayo laging panalo. Laging panalo. Pero to the left, pero to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hataw padyak para sa ating kalikasan. Hataw padyak, one team tayo. Para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Isang padyak, isang bayan, may pagkakaisa. Para sa kapwa't kalikasan, walang mawawala. One team, one goal, let's all give our best. Hataw padyak, tayong lahat ang susunod na success. Hataw padyak, one team tayo. Para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. One team tayo, ating mundo'y iingatan.
padyak, tara na't sumama. Kalikasan, kalusugan, kalinga sa kapwa. Sa bawat padyak, tayo nagkakaisa. One team tayo, para sa masa, para sa masa. Padyak ng bayan para sa kalikasan. Lakas ng bawat tao, sama-sama sa daan. Tulong-tulong, kapit bisig, walang iwanan. Hato padyak para sa kinabukasan. Pedal to the left, pedal to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hato padyak para sa ating kalikasan. Hato padyak, one team tayo. Para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Daan sa kalusugan, tulay ng kalinga. Bawat padyak may puso't malasakit ang dala. Tulong sa kapwa, tulong sa mundo. Hataw padyak, tayo laging panalo. Laging panalo. Pedal to the left, pedal to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hataw padyak para sa ating kalikasan. Hataw padyak, one team tayo. Para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Isang padyak, isang bayan, may pagkakaisa. Para sa kapwa't kalikasan, walang mawawala. One team, one goal, let's all give our best. Hataw padyak, tayong lahat ang susunod na success. Hataw padyak, one team tayo. Magandang araw mga kapadyak. Welcome to another informative episode ng ating The Breakaway brought to you by Hataw Padyak. Ako po ang inyong host, Marlon Feliciano, Chairperson and Executive Director of Hataw Padyak. Nung una nating in-envision itong video series, our goal is very simple but vital. It's a breakaway of the usual updates and deep dive into the real human stories behind Metro Manila's active transport movement. We wanted to celebrate yung mga ordinary worker at saka mga weekend warrior na everyday at saka yung mga everyday commuter who chooses to wills to move forward. So no ating mga previous episode, we've shared the roads with inspiring bike-to-work riders, explored the most bike-friendly neighborhood in the Metro Manila at saka yung mga nearby provinces natin and tackled the daily struggles navigating our busy avenues. But today, we're hitting a massive milestone. So ngayon dahil sineselebrate natin ang World Bicycle Day, we are shifting into a high gear. So why do we mark the international days? Ang international observances po is aiming to inform the public on critical issues, mobilize political action and resources for global challenges and commemorate human achievements. So syempre, kaya tayo nagkakaroon ng mga International Day celebration is to ensure na makikita ng mga tao na hindi ang problema natin sa mga ganitong bagay ay hindi lang isolated locally, kung hindi globally. So, sinasabi din ng WHO na malaki ang tulong ng physical activity sa health, lipunan at ekonomiya natin. So, kapag nag-invest tayo sa mga policy para sa active play at recreation, nagbubukas ito ng maraming pathways para sa masupport ang Sustainable Development Goals. So bawat isa sa atin ay may kakayahang i-minimize ang epekto ng climate change. So mapapansin din natin ang ating impact sa pamamagitan ng ating mode of travel, energy consumption, food choices at saka consumer habits. So dahil heavily congested ang mga kalsada ng mga sasakyang umaasa sa fossil fuels, ang pag-shift sa walking or cycling ay epektibong paraan para mababa natin ang greenhouse gas emission at ma-improve ang ating personal fitness. So these 10 specific actions can actively address our current climate crisis. So today, we are joined by a highly distinguished leader and public servant whose career
spans over 34 years of dedicated service to the nation. So as we go along, kilalanin natin ang ating bisita. So over 34 years of public service nga and leadership. Siya ang ating former chief of the PNP and director ng CIDG, ang champion ng sustainable urban initiatives, especially yung bike to work scheme at saka yung 5-minute response. Nako, ito kilalang kilala itong 5-minute response dahil very effective. So siya ay BS Public Safety noong PNPA time niya noong 1993 at merong MBA at Master of Management in Public Safety Administration. Our guest currently bring his extensive experience in operational command and strategic planning to the Metro Manila Development Authority or MDA as its general manager. He is a champion of sustainable urban initiatives, heavily pushing for programs like Bike to Work Scheme and the 5-minute response on traffic and emergencies. So bago po siya pumasok sa uniform service, he pursued 3 years of BS Electronics and Communication Engineering at Mapua Institute of Technology. So eventually, after graduating from the PNP Academy in 1993, kanyang degree ay yun nga po, Public Safety. He also holds a Master of Business Administration from International Academy of Management and Economics and a Master of Management in Public Safety Administration sa PCU of Philippine Christian University. So throughout his landmark career, he has held the most sensitive and prestigious positions within the PNP, most notably serving as the Chief of the Philippine National Police at saka ng CIDG. And Regional Director ng Region 3. Tama ba to? O, yun. So while his career is marked by the highest honors in national service, he considered his greatest achievement to be the quiet discipline of daily duty and leaving behind a safer. Yan ang gusto natin, safer and more resilient nation for the next generation. So mga kapadyak, let us welcome MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa ating breakaway. Good morning, Marlon, at good morning sa inyong tagapanood at tagapakinig. Maraming salamat, sir, sa inyong pagpapaunlak sa aming video series. So, Yusek, bago natin ano bang gusto mong tawag namin sa iyo, sir? General, Yusek, or ano po ba? Kahit Yusek, okay na rin. General, depende. Whatever is comfortable with you. Sige po, sir. So again, thank you very much po sa pagpapaunlak. So it's a privilege, it's an honor po na makasama namin kayo dahil alam namin na by heart, saka ano talaga isa namin kayo sa aming mga advokasya din. So bago natin pag-usapan yung mga plano ninyo at saka ng MMDA, gusto muna namin kayong makilala ng konti ang isang kapwa namin kapadyak na nasa mataas na posisyon ng gobyerno, especially yung may mga pulisiya tungkol sa road safety. So, out of uniform, sir, you are a cyclist just like us. So let's start at the very beginning, yung po tinatawag nating starting line. So bawat siklista po kasi alam natin may istorya yan eh. So can you tell us about your very first bike? Ano ba unang bisikleta ni General Torre? Was it a childhood gift sa inyo ng inyong father or ng family nyo? Or did you find way to saddle itong mga later part na lang inyong buhay pa, sir? Very good. At tamang kuha mo talaga na yun ay gift ng father ko sa akin. Talaga? Bigyan namin sa Chukim Enterprises. Hindi ko makalimutan yun. 450 pesos. Built Wow. bike. Talaga? Yes. Ano yan, sir? So, yeah. Birthday gift ba yan? Parang graduation gift yun eh. Grade 4 ako at that time. Hindi naman graduation gift. Kundi, di syempre, end of the year, recognition. Tapos, grade 4 ako nang binilhan ako ng unang bike. So, I was around 10, 11 at that time. Doon ako natutong magbisikleta. Yeah. And kung yun, yung alam mo na yung mga old na mga Chinese bikes. Okay. Yeah, mga made in China na mga, or made in Taiwan. Ang maalala ko noon, made in Taiwan. Nag-BMX ka ba, sir? Very common yun. Yeah, BMX ang unang, after that nag-BMX. Pero yung una talaga, yung made in Taiwan, yung bang
ang kanyang batalya parang yung pundidong bakal na hindi rin tumagal yun eh. Hindi tumagal yun. Tapos pabalik-balik sa welding shop. Ayun. Hindi rin, kaya alam mo, hindi rin ako yung typical na may mamahaling bike nung bata ka. Yan nga, sa probinsya, sa Coronadal, South Cotabato. Kasi at that time, practical ang biking at walking. Nung elementary, bata pa kami noon, yun. 4 kilometers naman ang bahay namin mula sa eskwelahan. Tapos nung high school, nagbibisiklet, yun, may bisikleta na dahil nagsimula nung elementary, yun nga, 10 years old, natutong magbike, pero hindi pa kami pinagbibigyan no na pinapayagan na mag-bike sa highways. So, natuto nung high school na, 6 kilometers away ang eskwelahan, kaya naging part na talaga. Hobby siya, pero transportation na rin talaga. It is only later in life na doon ko na-realize na ang simpleng pagpadyak pala. Exercise na rin, tipid pa, stress reliever. Kaya, yun, nagsimula nung bata hanggang sa ngayon, nagbibisikleta ako. And I really like biking. Ay, kunin ko yung ano sir, key takeaway ko doon sa initial kwento mo sir. Talagang yung pagbibisikleta tama eh. Hindi siya yung bang optional, talagang way of life siya supposed to be dahati pa eh, di ba? Hindi lang Mm. siya yung dahil kailangan lang ng tao yung visit. Kung talagang part talaga siya ng daily living, kumbaga kahit dati pa. Yes, Ngayon lang yes. medyo talagang natatabunan ng ano dahil sa massive transportation eh, di po ba? Yeah. Mm. Yes. So sir, it's always that one early memory that locks in eh. Sabi ba? Yung tulad ng memory mo nga nung binili na ng father mo yung bisikleta. But what about the turning point? Who or what inspired you to take up cycling seriously? Was there a specific person or maybe a moment that early turned you into a true cyclist as enthusiast ng pagbibisikleta? Meron ba to? Meron bang nag-impluwensya sa'yo on your early days? Um, nung high school ako, sino ba yung sino ba yung rider ng Hutch? Nakalimutan ko eh. Yung Hutch, yung rider ng Hutch at saka yung model ng sapatos na Vans. Yun ang mga in noon eh. Nung high school ako, mga 1984, 86. Pero wala naman talagang dramatic moment kasi adventurous lang talaga ako. Kung wala akong bisikleta, naggagala ako, may dala-dala akong yung airgun na yung binobomba pa eh. Yung bala, mga pellets niya, Parco. Yung 222 or .27 yung bala na tingga. At namamaril ng ibon, yung mga ganon. So, wala namang dramatic moment talaga. Itong matanda na ako, ang naging influence ko lang talaga sa pagbabike to work, itong bike to work talaga, traffic mismo. Kasi isang araw naisip mo ba, ba't ba ako paikot-ikot ng takbo rito sa Bikutan? Or paikot-ikot ng takbo rito sa Kamkaringal? Dito sa Kamkrame, ganun din, paikot-ikot ng takbo rito. Pagkatapos, sasakay sa sasakyan, uupo ng isang oras sa traffic para makauwi. Bakit ba ginagawa ko to? Pagsabayin na lang natin. Kaya, instead of biking and instead of jogging and riding a car going home, mag-jogging muna sa kampo, sabay-sabay ng exercise at saka yung pag-uwi. Bike na pauwi at papunta ng opisina. Kitang-kita naman sa ano sir eh, kada may mga interview ka sa TV at saka may mga shots ka sa ano eh, talagang yung fitness talaga ng katawan na andyan eh. Talagang Kailangan kasi, well, sa akin naturally, hindi ko masabi talaga na malakas ang katawan ko eh. Naturally, medyo marami rin ang stock ko medyo mahina rin eh. Kaya kailangan, I have to maintain myself. Otherwise, lalabas ang lahat ng mga sakit na nakatago. okay, thank you sir. So now let's talk about the ultimate test for any cyclist dito sa urban setting. Yung bang the commuter spark. You've been a very vocal advocate for the bike to work scheme, sir. Pero what was your very first experience like biking to the office? Was it a challenge accepted moment or did you talagang bukod dun sa binanggit mo kanina, you fall in love talaga in the efficiency of immediately using yung pagbibisikleta? Meron bang Well, spark yung uh, yung gaya ng sabi ko nga, kailangan practicality. I have to exercise, kailangan yon. So, I have to spend time on it. I have to travel, so I have to spend time on it ulit.
pinagsabay ko na lang. Kaya, yun lang, may mga challenges talaga, no? Talagang may challenge talaga ang pagbibisikleta, especially dahil nga sa trabaho ko, pulis ako at medyo, hindi lahat ng nasa sulubong mo ay kaibigan mo. Kaya, laging may maririnig ka na, Sir, hindi ba delikado yan? Hindi ba medyo baka magka-problema ka dyan? So, yun yung mga concerns lang doon. Pero eventually, I find ways and means na para ma-mitigate ang mga challenges na yan, ma-mitigate ang mga security concerns. So, tuloy-tuloy pa rin. Naging realistic at naging practical talaga sa akin ang pagbibisikleta. Magandang takeaway, sir. Practicality na din talaga at Yeah. saka yung yung health natin. I think a lot of our viewers at saka yung mga kapwa natin siklista can relate to that first time rush, di ba? Syempre trabaho, yung mga Yeah. moment ng sa kalsada ngayon natin talagang challenging. So, given how demanding your job is, sir, we all need an escape, di ba? Kailangan natin mag-relax one way or the other. When you are on duty, sir, pagka wala ka sa trabaho, or not you're in uniform, what is your favorite secret spot, sir? Or route to ride just to clear your head? So, kumbaga, the ultimate getaway mo, sir. Meron ka ba lugar na paboritong puntahan? Using bike, syempre. Before nung junior officer pa ako, yung wala tayong numero. Wala tayong numero na basta just one of the many policemen in the country. Ang masarap na drive na magbisikleta kung saan na matraffic eh. Sa gitna ng traffic, tuwan-tuwa ako dyan na, uy, ang ganda ng kotse mo ah. Pero mauna ako, nakabisikleta lang ako eh. Ang sarap-sarap ng feeling na nakaka-overtake ka ng high-end ng sports car eh. Siya nakastuck sa traffic, ikaw nakabisikleta, o mauna na ako, pasensya na kayo ha. Ganun lang eh. Parang sarap ng ganon. Pero siyempre, masarap din makapag-bike sa mga outskirts, walang traffic, walang pollution, presko. Pero it doesn't make any difference sa ngayon ha. Kasi kahit na may pollution, hindi ako masyadong bothered. Kasi naka-industrial mask nga ako, nakikita nyo naman, pag nagbabike ako, naka-industrial mask ako. Kaya gamit na gamit ko talaga yan. Practicality lang talaga. Hindi naman pwede kasing puro idealism eh. Kailangan realistic din. Tanggapin natin na talagang marumi ang hangin natin sa ngayon at kailangan mong i-mitigate yan sa paggamit ng tamang personal protective equipment. Noted natin yan, sir. Note down natin yan para sa ating mga kapwa kapadyak. But time for a quick gear check lang. Para doon sa mga bike enthusiasts natin, mga nanonood, baka po pwede nyong i-comment dahil since it's World Bicycle Day, we would like to survey. Ano ba ang inyong bisikleta? Road bike ba? Mountain bike? Pero syempre, alamin natin yung kay General. Kung ano yung currently ginagamit niya, sir. Sir, are you roadie or mountain biker? Or do you prefer the practicality of folding bike? Kasi syempre, merong interconnectivity ang mountain bike dahil ay ang folding bike kasi pwede mo isakay sa mga train station eh. Sir, kano pong inyong bisikleta ba ngayon? May mountain bike ako, tsaka may road bike. Parehong 20 years old. Ang mountain bike ko ay second hand na binili ko noong 2005. Model 2001 siya na stump jumper. Yung stump jumper na full suspension. Kaya Full medyo suspension pabigat. pa. Talagang, Wala stump naman jumper, ang bigat niya, model sir. 2001. Model 2001. So it's a 25-year-old bike. At ang aking ang last ko na, teka, maganda, kay Zoraida Bike Shop na bumili ako ng cogs na ang ginamit doon ay, ano ba yung cogs na yun? Tig 850 pesos nga lang eh. Dahil nagsaslide na yung mga cogs ko dahil tumalim na siya. Tumalim ang na. mga ngiti, nag-i-slide na yung Kadena. kadena. Isang gabi na ako nagbabiyahe pauwi ng Marikina, nadaanan ko. Sabi ko, teka muna, magpalit na nga lang ako. Akala ko kailangan kong mag-withdraw pa eh. Nung makita ko, uy, 850, sige, go! Binigyan ko na lang. Medyo pasarado na sila noon. And ang may mga ka-bike along ako last week, mga yung taga 350 movement. Pinicturangan nila ang mga accessories ko. Kasi mga accessories ko, binibili ko sa Lazada, yung side mirror ko, tig 70 pesos. Yung mga ganon, hindi kailangang mamahalin ng bike eh. Ang side mirror na gamit ko, tig 70 pesos. Yung aking, meron akong
busina na binili ko rin sa Lazada, parang 60 pesos yata yun. Ang mumura kasi yun sa Lazada ng mga ganyan eh. Tapos yung mga ilaw, tig 40 pesos, yung mga ganon. So, sa akin lang talaga, I like the mountain bike kasi kaya mong isampa sa gutter ang bike eh. Makaiwas, tumalon kung kinakailangan kasi nakita naman siguro ng iba sa Facebook ko, may profile pic ako nung bata pa ako na nagpapalipad-lipad na ng bisikleta nung high school. Kaya sa ngayon, ang tingin ko kasi sa pagbabike to work, hindi tayo mga racer or mga nasa Tour de France, hindi naman tayo nang ganon. Totoong buhay to. So, sa totoong buhay, ang kalsada may potholes, may uneven surface, mabubulaga ka na lang, biglang may barikada, may harang, may lubak, may mga debris pa, at kung may mga ano-ano pang mga dumi sa kalsada, na siyempre sa MMDA, inaayos namin yan. Kaya para sa akin, mas versatile talaga ang mountain bike sa actual conditions ng Metro Manila. So, bunny hop, horse jump mo, practical skills. At yan nga ang gusto kong i-share sa mga interesado. Dito sa amin may motorcycle riding academy rito. Pero nire-retrofit ko na siya para pag kailangan ng mga siklista, pwede silang makapag-practice. May gutter dito, may hagdanan dito, pwede kang umakyat sa hagdanan, pwede kang bumaba sa hagdanan, and so on and so forth. Yung mga actual na mga makikita mo sa kalsada na mga obstacles na dapat mong marunong kang mag-navigate. Maganda yung ano sir, maganda yung project na pinupush through nyo. Pero bago tayo mag-jump doon sa ating mga programa at saka vision ninyo for MMDA at saka sa Metro Manila. Balikan ko lang yung magandang pointer mo sir eh. Sabi mo kanina hindi ka naman masyadong magastos sa ano eh, sa bisikleta. Hindi ka mahilig magbibili. Iba kasi mga milyon, 100,000 ang halaga ng bisikleta. Kasi may sakit na ano eh, may sakit na umiiral sa ilang siklista eh. Ang tawag is, ewan ko kung pamilyar ka, upgraditis, kumbaga upgrade ng bisikleta. Pero ikaw sir, ano ba ang following the line of thought mo kanina, ano ba ang pinaka mahal mong nabiling pyesa or pambisikleta mo na binili, na ginastosan mo recently or kahit nung mga matagal na? Thank you, Marlon. Bago ko sagutin yan, shout out muna sa aking kaibigang si Bon Onkiatco ng B&G Medical dyan sa Batangas na naging kaibigan ko na ako'y chief of police ng Mabalacat at daladala ko ang aking bisikleta sa aming bike patrol. Nakita niya ang aking plato ay yung baka lamang, yung regular kasi yun na naman yung entry level lang naman ng mountain bike yung gamit ko. Abay, isa kasi yun, sabi mo, anong sakit yun? Upgraditis? Yes sir, Upgraditis. upgraditis. Marami may sakit yan. Yeah. Si Bon, isa na yan. Kanyang diniscard ang kanyang trubative na plato. Kaya pinulot ko. Hanggang ngayon ginagamit ko yung crank niya at saka yung plato na carbon ay napakaganda, napakasarap padyak. Kaya hanggang ngayon kung sa pinakamahal na portion ng aking bisikleta yon yung at saka yung stem na galing din sa kanya na carbon din. Pero kung binili ko, ang pinaka-last na binili ko ay yung yun, hindi ko na nabili sa Lazada, dapat bumili ako sa Lazada. Pero okay na rin, nabinili ko dyan sa may bike shack sa UP. Ay yung, ano tawag dito? Yung grip ko, kasi ang grip ko madulas na, pudpud na talaga dahil laging nahahawakan eh. So, again, yung bisikleta ko, it's nothing spectacular, nothing na mahal. Kasi nakikita ko yan sa kalsada. Alam mo, brother, talagang pag inobertikan ka ng mga kapatid natin siklista sa kalsada na pag pumadyak, para mga piston ng mga paa. Talagang wala sa bisikleta. Nasa tao talaga. Tama, maganda yung ano sir, maganda yung message mo na yun. Wala talaga sa ano yan, sa pyesa at saka sa bisikleta. Sabi nga nung sa pagkakwentuhan ng mga nagbabike nasa tuhod yan. Sa tuhod. Yes, nasa tuhod. Di Nasa ba? tuhod yan. Yung nag-set ngayon ng sprint record ng Pilipinas, talaga namang ordinaryong bisikleta ang ginamit eh. Thank you sir. So kanina first gear, ngayon naman yung ating pinaka
main climb. Ito na po yung mga policies and programs. Kanina, napahapyawan na tayo ni Sir eh. So ito yung ating main climb. So it is great to see the passion, Sir, General Torre. But as every cyclist knows, after the flat roads comes the real test, eh, di ba? We are now entering the main climb ng ating discussion where we look at the terrain ahead of the cycling ng Metro Manila and the MMDA's crucial role in shaping it. As we navigate po yung the rest of 2026, our commuters are eager to know what are the MMDA's top priority projects for cycling or cycling commute, for bike lanes, expansion, meron ba improvement for the rest of this year? Ano po bang inaasahan ng ating cycling community? Ano bang, more or less sir, overview ng roadmap na tinutulak natin ng MMDA sa ngayon? Tatlo ang kailangan natin sa ngayon talaga. Number 1, infrastructure. Number 2, policy. Number 3, end-of-trip facilities at saka mga support systems. Hindi sapat na may bike lane lang. Kailangan connected, safe, and usable talaga. And also protected by policy. And kailangan din inclusive. Different strokes for different folks. May kanya-kanyang mga capacity ang tao. May kaya mag-bike na malayo. May kaya short distance lang. So gusto nating mangyari is hindi dapat na maging atleta ka para maging and you have to have that capacity to choose cycling if you want to. That's nice, sir. We're looking forward doon sa mga infrastructure at saka doon sa iba pang mga policy na ilalatag ni MMDA. Know that expansion is great eh. But safety is the foundation eh, di ba? Kaya yun, andyan din talagang ano ng MMDA, maraming ini-instill na policy. It's no secret po that our roads can get intense. So, how is the MMDA working to ensure that motorists and cyclists can share the road? Kasi alam natin, minsan nagigit-gitan yan sa kalsada eh. Ewan ko kung nakaka-experience siguro, kung baka hindi kayo nakilala before, baka may gumit-git na rin sa inyo one way or another. Paano ba natin may i-instill talaga yung sinasabing share the road and then yung safety at saka harmoniously, especially in our high traffic corridors? Nako, talamak dyan, EDSA, Ortigas, di ba? Paano po ba ang ano natin doon, sir? Paano talaga natin mapopromote yung sinasabing share the road? Yun. Tatlo, balik tayo dun sa tatlo. Yung ating infrastructure policy. Sa tatlo na yun, ang dalawa, first two, yun talaga ang unang-unang kailangan natin para maging inclusive at pwede talagang magamit yung bike lanes, no? Infrastructure integration, kailangan talaga importante na may choice ang tao at pwede nilang gamitin talaga yung bike sa segments ng trip nila at pagkatapos they can do it safely, they can do it because nandyan ang protected bike lanes, may barrier, hindi pintura lang, no? Kasi talagang dapat ang maging choice ng tao talaga yung pwede ba akong magbike mula bahay hanggang train station or mula bahay papuntang office na or hanggang train station lang kasi galing train station to office gagamitin ko na ang train halimbawa or yung bus carousel or pwede ba ako sa long distance or short errands lang. Kailangan integrated ang bike lane sa public transport sa gaya ng yun nga sabi ko train station, bus system at may secure parking at shower facilities din pagdating sa dulo. Tapos ang policy na nagpo-protect diyan talagang dapat mahigpit. Nandiyan yung NCAP, nandiyan yung iba pang mga enforceable regulations gaya ng strict bike only policy sa bike lanes natin. That's nice, sir. So yung NCAP, meron ba kayong mga nahuli na talagang talamak na dumadaan sa bike lane? Kamusta ba ang statistic at saka apprehension program ni MMDA in terms of dun sa mga lumalabag sa bike lane policy or program natin? Opo, lately talaga inistriktuhan namin ano. So, yan, maraming mga natitikitan diyan sa mga nagba-bike lane ngayon, yung mga nagba-violate sa bike lane, especially yung mga protected bike lanes like yung nandiyan sa C5, nandiyan sa EDSA. Kailangan talagang yan respetuhin talaga yan. Kaya ang mga nahuhuli diyan ay talaga natitikitan. At pagkatapos ang mga na-NCAP diyan, maganda intendan sila ng konti. May darating na love letter sa kanila. Kasi ang mindset na gusto natin palabasin dito, hindi yung kotse versus bisikleta.
pareho tayong gusto makarating na maayos at sa totoo lang, kapag mas maraming tao na nagbabike or even partially, nakakatulong yun para ang mga motorista din, magkaroon din ng mas magandang biyahe. Kasi mababawasan ng traffic congestion eh. So eventually, ang mga nakamotorista, sila rin ang magbebenepisyo together with the cyclist. Matanong ko lang, sir, para at least alam din ng mga dumadaan sa bike lanes na hindi naman nakabisikleta. Magkano bang penalty ng ano, sir? Magkano ba penalty ng mga na-apprehend sa bike lane violation? Ah, sa ngayon, ang fee niyan is iba-iba rin 1,000, 5,000 depende sa ordinansa. For Metro Manila wide, sandali check ko kung magkano na ang yung Okay lang, sir. kasi may iba-iba yan eh. Depende sa kung saan nangyari ang Apprehension, violation at violation. yan ay at the end of the day may graduated din yan. May first offense, second offense, third offense. Yan. Pero more or less, kung city ordinance yan, ang pinakamataas yan, 5,000 di ba? Ang MMDA ba, sir? May Yeah. Yeah. So, ang simula niyan is 150, 200 to 5,000 if I remember it right. Ayan. Yung mga, ano dyan, yung mga violator ng bike lanes dyan, mag-ingat-ingat kayo. Medyo mabigat-bigat yan, lalo na ngayon. Taas ng gasolina, no, sir? Kasi actually ang bike lane violation nalalamp namin yan sa disregarding traffic signs. Yan, 1,000 pesos yon. Tapos reckless driving, 1,000 pesos, yung ganun. Tapos meron yang first offense, second offense, third offense, 1,000, 3,000, 5,000. Yan. Graduated Sa siya. Quezon City yan, ha? Sa Quezon City yan. Yan. So, pero maganda rin i-take up ko rin, sir, no? Ibigay ko lang ng emphasis yung maganda mong sinabi din kanina that we need to harmonize. Harmony is so important. Another big piece talaga ng puzzle sa infrastructure, sa integration natin sa kalsada is yung ma-integrate yung cycling sa mga train station. Dahil kasi hindi naman lahat kayang pumadyak ng pagkalayo-layo, di ba? So it could be interconnected. So kaya nga binanggit natin kanina, di ba? Yung mga modal natin, meron tayong yung mountain bike, road bike, and then meron din ngayon yung mga folding bike. So yung mga hindi kayang lumayo masyado, pwede gumamit ng tren, di ba? Multimodal commute, Yes. kumbaga, yung tawag natin. Yes. Yes. At saka yung mga kuha ngayon, yung mga folding bike ngayon, hindi na totoo yan na pang short distance kasi marami na napakagaganda ng mga folding bike na motorized. May pedal. Mas mabilis pa sa mga kuan eh. Mas mabilis pa sa mga mountain bike eh. Nakikita ko yan sa kalsada na overtaken nga ako. Sabi ko, uy, ang bilis nung kuan na yun nung folding bike na yun Ayos din yun hindi mo na pwedeng habulin. May battery eh. May kamusta ba experience mo, sir? Pagka nagbibisikleta ka going to work or to somewhere else, pagka may mga bumabati ba sa'yo, anong usual message nila? Hinihintuan ka ba? Pinapara ka ba para magpa-picture? Or o hindi ka ba nakikilala? Kaya minsan, nakakat ka din minsan sa linya. Sige, sir. Lately, So, may mga nakakasabay ako na nakikilala talaga ako. At pag ang normal na ginagawa nila, nanghihingi sila ng mask kasi nga very unique yung aking get up pag ako'y bibisikleta. Naka-industrial mask ako kaya yun, may dala-dala naman ako normally na mga mask. May 4-5 akong dala na sa aking backpack. Kaya binibigyan ko sila. masarap pala makakasabay si General sa kalsada, namimigay. Namimigay ng face mask, Yeah, industrial mask pa. yeah, gas mask. Ito yan. Ito yan. Yan. Ito yung pinamimigay ko. Unique talaga eh. Maganda po bisikleta. Yeah. Kasi ito, kahit na mga ng pawis, hindi siya mababarahan kasi nandito sa gilid ang kanyang filter. So, Ganda eh. maganda, Eh. magaan lang naman. Kaya saka maganda ang kanyang filtration. Talagang makikita mo, ayan, gamit na.
brown na siya, gray na. Talagang yung mga gamit mo sa bisikleta, sir, ano eh, gamit na gamit eh. Tumatalim na yung mga COGS mo, nagtatalo na yung kadena mo, saka ka palang nagpapalit eh. Talagang sinasagad mo eh, no? Oo. Eh, kaya nga, tsaka, hindi, wala nga sa kanya yan, wala sa bisikleta yan, nasa tuhod yan. Sige, sir. Thank you very much. Napakaganda ng usapan natin, sir. Okay, sir. So we've climbed the steep hills of policy and now we can see the horizon. Kumbaga, alam na natin na more or less kayo po nandyan sa MMDA. Medyo sigurado, medyo secured ngayon ng biking community na merong isang General Torre na magpupush talaga at saka magbabantay na magkaroon ng infrastructure at saka matibay na policy sa in terms of cycling communities benefits, no? So we are heading to the finish line. Timing ito, sir, perfectly with the global celebration ng World Bicycle Day. This June 3, ngayon June 3. Yusek, for the World Bicycle Day, what is your official message to the thousands of Filipino bicycle commuters na rain or shine ay walang tigil na mag-contribute para magkaroon ng greener, healthier, and less congested Metro Manila? Yes. Well, maraming salamat Marlon sa pagkataong ibinigay mo sa akin na makapagbigay ng mensahe sa ating mga kapadyak sa World Bicycle Day. At sa lahat ng mga Filipino cyclists, saludo ako sa inyo. Hindi lang kayo nagtitipid at nag-exercise. Tumutulong din kayo sa traffic decongestion in particular, sa environment at sa overall livability ng lungsod. Lagi ko sinasabi, cities should not only move cars efficiently, they must allow people to move with dignity. So again, sa mga gusto magsimula mag-bike to work, huwag niyo isipin na kailangan niyo agad ng long ride o mamahaling bike. Magsimula lang kayo, short distance, weekend rides, unti-unti. Tandaan niyo, lahat ng mahusay na siklista, ako hindi pa mahusay na siklista, kaya hanggang ngayon, hindi lang muntik sumemplang, kundi sumemplang na talaga. At semplang na talagang semplang talaga. May time na sumemplang ako sa harap ng, doon sa Pampanga, sumemplang ako sa harap mismo ng jeep. Yang ako. Buti nakamagpreno ang jeep. Kasi hindi ko natanggal yung aking cleats. Kaya after that, ayoko na mag-cleats. Wala ka palang cleats kaya, sir? Walang cleats ngayon. Ang importante lang talaga, basta tuloy lang ang padyak. Naka-tennis shoes lang ako pag nagbabike ako ngayon. Especially dito sa EDSA, pag bike to work. Talagang anytime kailangan mong tanggalin ang paa mo sa pedal. Yan. A very powerful reminder that every single pedal stroke counts talaga towards a better city. So finally, Yusek, yung mga iniwanan mong mga message mo na yon kanina is a breakaway advice. So, ang ano na lang natin, sir, of course, we are very thankful, General Torre, para sa iyong oras sa pagbabahagi ng iyong kwento at malawak na pananaw para sa ating komunidad. So, any special message po para sa ating mga Hataw Padyak community? Baka sir, sometime kasama ka sa amin. Every month, bumabiyahe po kami. We do monthly bike ride sa iba't ibang mga orphanage saka mga institution. Around 250 to 500 cyclists are sumasama sa amin. Pupunta kami sa mga home for the aged, mga orphanage, mga depressed community all over Metro Manila at saka mga nearby provinces. Minsan sir, ma-invite ka namin. Nakita namin, very active ka talaga eh. Baka mga weekend ride lang naman to. Weekend ride lang. So sir. Yes, again, maraming salamat Marlon at gusto naming sa lahat. Mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Yan, tandaan nyo, 5 minuto, 136, 3 number lang, no? So napakaraming salamat, Yusek Nicolas Torre, para sa iyong oras at sa pagbabahagi ng iyong kwento at malawak na pananaw para sa ating komunidad. Mga kapadyak, World Bicycle Day is more than just a date.
on the calendar. It's a celebration of a simple machine that brings health, freedom, and cleaner environment to our metropolis. So mula sa kwento ng ating unang bisikleta hanggang sa mga pangarap naging ligtas ang ating kalsada, patuloy tayong magpedal, pasulong. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating Hato Pajak for more stories on the road. So ito po muli si Marlon Feliciano para sa Breakaway, kung saan sama-sama tayong bumalasik mula sa trapiko patungo sa mga malayang biyahe. So happy World Bicycle Day at laging tandaan, Hato Pajak, ligtas na biyahe. See you in the next episode po. Bye po. Thank you, General. Thank you, thank you. Follow me on Facebook. Yes po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you.